Hallelujah, hallelujah. Glory to your name, hallelujah. Aba, Father, maraming salamat, O Diyos. Unang-una, sa presensya mo, Panginoon, na kami yung ginising, O Diyos, na naroon yung kalakasan, naroon yung enjoyment, na makapanayam ka namin ulit, Panginoon. At maraming salamat dahil kay buti-buti mo na dinala mo ang aming bawat panyapak, Panginoon, sa iyong iglesia upang magpuri, maghayag din yung salita, Panginoon, mag-testify kung gaano ka kabuti, gaano katotoo lahat ng iyong mga sinabi patungo sa iyong mga salita, O Diyos. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa grasya na iginawad mo para sa amin, sa bawat isa, Panginoon, sa kalakasan, sa gift of life, Panginoon, sa mga nanonood, O Diyos, online. Hallelujah. Dahil alam namin na meron kang i-reveal na ipagkaloob na yung kalakasan, Panginoon, yung prosperous na buhay, kung meron yung mga trials, tribulation, problems sa aming buhay, Panginoon, alam namin na dito lamang namin matatagpuan yung mga solusyon na aming gagawin, Panginoon. Yung time na walang-wala kami, Panginoon, o Diyos, wala kami matatakbuhan, alam namin, ikaw dapat ang ipaprioridad namin, o Diyos. Dahil alam namin na sa isang tawag na namin, Panginoon, ikaw ay pagbubuksan mo kami, O Diyos, at ikaw pa'y maghaya ng isang hapagkainan na ikaw ang siyang magtuturo sa buhay namin, Kristiyano, Panginoon. At maraming salamat, O Diyos, at ako ulit yung ginamit, Panginoon, isang privilege para sa akin na mahayag ng salita mo, Panginoon. I-bless mo ko, O Diyos, at itago mo ko sa iyong talikuran. Ikaw ang manguna, ikaw ang magturo, ikaw ang mag-manifest, Panginoon. At hindi yung kahinaan ko, O Diyos, hindi yung mga kakulangan ko, Panginoon, bagkos. Ikaw lamang ang siyang maitataas sa oras na ito, Panginoon, sa pagkakataon ito, O Diyos. Maraming salamat sa pagpatuloy, Panginoon. Proteksyonan po ang gusaling ito, Panginoon, upang kami ay mag-aalab sa iyong salita na i-reveal, Panginoon. Nawa, madala namin na victory ang gawain ito, Diyos. Maraming salamat. In your name, Jesus Christ, we pray. Amen at amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Sa Friday morning, sa blessed to you, sa bawat isa na nanonood, maging sa on-site na siyang talagang inuna ang karya nating Diyos. Inuna na makinig at mag-fellowship. Hallelujah. Hallelujah. At nangangamusta sa ating Diyos. Kahit alam natin na hindi natin madidiscern yung kanyang salita, bagkos, kapatid, nangangamusta ang Diyos para sa atin. Kamusta ba yung buhay natin? Amen. Nawa, lahat po, nakakasustain, lahat po ay patuloy na siyang maghahayag ng salita ng Diyos. Lalo na sa mga ginamit po dyan. Amen. So, in a sermon, basahin ko po yung scripture. Amen. So, hinubog po ang salitang ito sa Book of Matthew, chapter 7, verses 24 to 27. Amen. Jesus said, "Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will like him unto a wise man, which built his house upon the rock. And the rain descended, and the flood came, and the winds blow and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock." 26, "And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be like unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the wind blows and beat up that house, and it fell. And great was the fall all of it." Praise be the word of God. Amen. So, basahin ko sa Tagalog para mas maintindihan natin. Amen. So, kaya't ang sinumang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. So, praise God and be blessed sa lahat na nakakarinig at na nakawitness maging sa online na ito, kapatid. Dahil sa una palang verse, isa ng pagpapala sa bawat lahat.
Kasi ito yung reminders for us. Bawat Kristiyano na siyang nakikinig sa salita ng Diyos. 25, nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ng malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. So, kaya bakit, no? Inuuna natin ating Diyos. Kasi bakit? Alam natin yung pundasyon natin na talagang hindi matitibag. Kaya, lahat ng mga kapatiran dyan na mayroong dinadala, gabundok, gamundo man, yung mga trials na yan, tribulation sa buhay, kapatid, praise God. Kasi bakit? Nandyan ka. Nanonood, nakikinit at na-witness yung kanyang salita. Amen? So, patuloy natin. Ngunit, ang sinumang nakikinig sa aking mga salita, pero hindi naman ito sinusunod, amen? Ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. So it's a warning for us. Amen? Hindi lamang ang Diyos ay laging nag-i-encourage sa atin, bagkus wina-warningan tayo. Kasi tayo'y tao, ang isip natin pabago-bago. Amen? So, my family in Christ Jesus, no? Today, no, meron tayong journey ulit to hear the word of Jesus Christ. Amen? He's teaching, no, to a parable story. No? Kasi mahilig mag-istorya to si Jesus Christ eh. Di ba? Yung mga parable na hindi minsan maintindihan ng kanyang mga disipulo noon. Maging tayo ngayon. Kaya, meron siyang mga sinasabi na elaborate niya that speaks volumes about the choices we make and consequence that we follow. Kung ano ba dapat ating sundin, ano man dapat hindi sundin. Amen? So in Matthew, no, the scripture, Jesus, no, visualize a picture of two builders. Amen? Meron siyang example dito, two builders. Amen? So, these two builders, one wise and one foolish, each constructing their lives on a different foundation. Kagaya nito Amen? Binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. Amen? So, binigyan ka ng example natin, no? Pinagpala ka niya ng 1,000,000. Saan mo ngayon gagawin? Amen? Saan mo ngayon ito bubuuin? Ano ba yung ibubuo mo? Amen? So, this parable found in Matthew chapter 7, no, is a timeless reminder. So, ibig sabihin, hindi lamang humantong doon sa nung nagstorya siya. Hanggang ngayon, kapatid. It's a timeless, no, reminder of importance of building our lives on a solid foundation. Kapatid, pundasyon po ang pinag-uusapan dito. Hindi ito temporal, but long-lasting sa ating buhay. Kaya, saan ba tayo maglalagay ng pundasyon na yun? So, this is the message that God, no? So, build in the rock. No? Jesus emphasized that we need to build in the rock, not in the sand. Kasi kung balikan natin yung parable kanina sa verse 24, no? Therefore, whatsoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will like him into a wise man which built his house upon a rock. Amen? So, kung sino man nagtayo ng kanilang bahay, kanilang pundasyon sa bato, ay mapapareho sa akin. Amen? So, ngayon, Jesus, no, pursue, no, talagang ini-encourage yung bawat isa na magiging kapareha o ano yung ginagawa ng ating Panginoon Jesucristo ay yun din nating gagawin. Jesus says, everyone who hears these words of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on a rock.
para mapakita natin sa iba na pag nagbibuild tayo sa pundasyon na to, ay isa kang matalinong tao. Kaya sabihin natin, bagsak ka sa eskwelahan, pero nag-build ka ng pundasyon mo sa Kanya, kapatid, mas mahigit pa dun yung nagagawa mo. Because, ginagawa mo yung ginagawa niya. Amen? At walang makaka-opposite dun. Kasi bakit? Jesus. No? Jesus is the rock. When the rain fell and the floods came and the winds blow and beat against that house, but it did not fall because it had been founded on the rock. Kahit ano pang, no? Hagpisdan sa bagyo na yan, yung bato niyan ay nananatili, which is determined that Jesus Christ, we need it. Kailangan natin si Jesus Christ. So, we must be obedient what God, Jesus Christ tells and pursue in life. Kasi bakit? Yun na lagi nating inaasam na pag dumating yung mga trials sa ating buhay, hindi tayo matitibag. Sino ba naman hindi gusto nun? Lahat tayo, kapatid. Amen? Lahat tayo. Kaya sinabi niya dun, whosoever hear my sayings at ginagawa niya ito, it will like him. Nakagaya niya. Ano ba yung sinasabi na obedience? Pag tayo ay sumunod, nag-obey sa Kanya in a biblical and Christian context refers to an act of willingly submitting to the authority and will of God, as expressed in the teaching and commandments found in His Word, in the Bible. Makikita doon, kung tunay kang Kristiyano, kapatid, hindi ka magtatayo sa buhanginan. Kasi hindi yun ang turo niya. Ang turo niya, you need to found it in the rock. Ganon dapat. Kasi yun yung isa sa mga nagpapatibay sa atin. You are obedient. Amen? So kailangan natin is a fundamental Christian concept and often associate with the faith and discipleship. Kung totoo kang tagasunod natin Panginoon at believer, we are now a disciple of Christ Jesus. So pag disciple ka na, anong dapat mong gawin? You need to obey those who teaching. His teaching. Amen? So this is how the foundation of obedience must be grown to us. Amen? The wise builder in this parable represent those who not only hear the Jesus word or His saying, but also put them into practice. So kailangan may gawa. Hindi lamang na ikaw isang engineer na siyang nagtatalaga sa mapang ito, ay hindi mo na gagawin. Siyempre, engineer ka, you need to practice, act. Nag-inspection ka ngayon. Tama ba itong halo na to? Tama ba yung mga wirings ito? Tama ba yung ganitong arkitekto na building? Kasi doon nagsisimula yung isa sa mga pundasyon na ginawa mong building. Amen? It's not enough to simply listen to the teaching of Jesus. Hindi lamang hantong na tayo ay, makinig lamang o magbubutas ng upuan sa simbahan. Amen? Kundi, we must actively live them out in our daily lives. Ilabas po natin yon, ihayop po natin yon, i-preach out natin yon, yung ating napakinggan, ating natutunan sa Kanyang salita. Huwag kang maging selfish, kapatid. Amen? At huwag mong isipin na ito'y baduy. Bakit? Kasi bakit? Realidad to ang tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Because, bakit? He overcome this world. Maging kamatayan, kapatid, ay hindi siya matitibag. Ano pa naman? Yung mga bagyo na yan. Di ba? Amen? So this is the foundation of our faith, the rock upon which we build our lives. Hindi lamang in-emphasize
ang ating Panginoon na siya, kundi yung gusto niyang layunin sa buhay mo kasi alam niya yung mas best, mas nararapat sa katayuan mo. Amen? Kung kulang man tayo, amen? Kung kulang man tayo, no? At tayo nag-obey, kapatid. And the rain descended and the flood came, and the winds blow and the beat upon the house, it fell not, for it was founded upon a rock. Dahil alam niya, pundasyon mo siya. Kaya alam din niya na ikaw'y tagasunod niya, you are obedience na tao, no? Amen? Talagang sumusunod, alam niya na hindi ito matitibag na tao. Amen? So, it came from, no? When the storm of life, ito ngayon. So verse 26, basahin po natin, no? And everyone that hath heard these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. So, sino ba tong foolish man? Sino ba to? Ito ngayon yung foolish man. So, it's determined that the storm that come in the parable represent the trials, tribulation, and challenges that we face in life. Amen? This can be anything from personal struggle or societal upheavals. Amen? So, yung mga ginagawa natin in society, yung mga emosyon na doon, kasali na, physical. Amen? So, from the financial hardship and to relationship breakdowns. Kaya kung meron tayong ganitong estado na nagtatrials tayo sa ating buhay at hindi natin nagampanan itong mga challenges na to, this storm can be devastating, but they reveals the strength of our foundation. So dapat, hindi tayo hahantong sa dun na lamang. Dapat ipakita natin kung ano yung nagiging pundasyon natin. Oo, nagkakamali tayo, ako. Amen? Kasi may mga pilosopo, wala kasing bato doon eh. Coach Dave, walang bato. Gitnang silangan yun eh. Middle East yun. So, this is now the wisdom that God gave. No? That in every storm, it's give a devastating, but we need to reveal our strength, no, of our foundation. So dapat mas deeply intimate God. Kasi bakit? Patuloy ka naghukay hanggang lalalim yung pundasyon. Hindi lamang na pagbato, doon na lamang. Kasi every life aspect sa buhay natin, no, mayroon talagang pagkakaiba. Kung namumuhay ka sa buhangin na to, you need, maghukay ka ng deep relationship sa ating Panginoon. Para, kung lalalim yun yung tataniman mo ng pundasyon. Iwan ko lang kung mabubungkal pa yun. Di ba? Kasi sa lalim ng relationship mo sa Diyos, naging gano'n na kayo eh. No? Gano'n na kayo eh. Hindi na gano'n eh. Gano'n na talaga eh. Kapit na eh. Di ba? So, wala nang makakatibag. At marireveal yung strength mo at hindi makikita yung kainaan. Amen? Kaya huwag kang maglulupay-pay, kapatid, kung matagal man yan. So ngayon, the foolish builder ngayon. So sino yung foolish builder? Jesus continue to his parable. But everyone who hears this word of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house in the sand. So ano daw yung mga foolish builder? Yung foolish man? No? Yung patuloy na nakikinig pero hindi naman ginagawa yung kanyang layunin. Nako, yun lang. It's like a practice of a foolish man. Patuloy kang nagiging mangmang, kapatid. Pinapractice mo yung pagiging kamangmangan mo na nagbibuild ka pa rin sa buhanginan. Sa malambot na pundasyon. Na kung dadating man yung baha, bagyo, o ano man yung mga tribulation sa buhay mo, na against sa bahay mo o sa
pagiging pananampalataya mo ay madali kang matibag. At kung minsan, mas mahigit pa. Yung nabasag nagiging naging crash pa, yung talagang naging pino. 'Di ba? So yun yung isa na wag tayong magiging foolish builder. Amen? Na pag dumating lamang, no, yung bagyo sa buhay natin, madaling sabihin. Pero pag nananalaytay yung salita ng Diyos sa buhay natin, kapatid, alam mo yung gagawin mo. Mayroon nga kasabihan, di ba? Prevention is better than cure. I-prevent mo na. Amen? The foolish builder represent those who hear Jesus' word but fail to act on them. So dapat meron talagang ginagawa yung isang tao o yung isang Kristiyano na sumusunod sa ating Diyos. Hindi lamang na komportable ka na sa kama mo, di ba? Komportable ka na sa semento mong semento mong bahay, ay wala ka nang gagawin. Pagkus meron kang gagawin. Amen? Manalangin ka dahil alam na may bagyo. Maganda nga ngayon, di ba? Meron ng radyo patalastas. Alam na yung kung merong bagyong darating. So dapat manalangin ka na kasi alam mo na bahay mo di ganun kagara, di ganun katibay, but we pray, no, na hindi lamang hantong sa pundasyon ng bahay mo, kundi yung pundasyon sa pananampalataya mo. Amen? They build their lives on shifting sand, a foundation that cannot withstand the storm of life. Yung tipong papaling-paling ka ba? Ay, may bahay naman ako doon sa kabilang lugarin. Hayaan ko muna yun. May bagyo doon. Uwi ko muna ako doon. Di ba? Mga ganong bagay. Mayaman naman ako. Bubuhin ko na lang ulit yun. Di ba? So, nagsasayang tayo, kapatid. Na dapat sana, no? Pinagtitibay ating pundasyon sa ating Diyos. Lalo na sa ating pananampalataya. Kasi bakit? Yun yung isa sa mga puntos. So ngayon, in a word of puntos, mga key points, building on the rock in the modern life. Kasi sabi nila, meron daw kanya-kanyang henerasyon yung tao na to. May mga Gen Y, Generation X, Generation Z, ano ba yun? Di ba? So building on the rock in the modern life. So the question is, who is the rock? Nabanggit ko na kanina. Amen? The rock is Jesus Christ. Amen? So, Jesus Christ is referred to as rock, a stone so massive that is immovable. Na hindi basta-bastang matitibag. Hindi basta-basta na mabubuwal. Amen? Strong enough to provide protection and fortress for safety. So, yun lagi ang ating minimiti. Amen? In a high place where we are safe from drowning. Hindi tayo malulunod, kapatid. In the rough water from the storm of life. In short, we need Jesus Christ in this modern life. Kaya, yung salita nating Diyos, kahit 2,000 years ago, nananatiling bago. Yun ang sinabi ni Jeremiah. Amen? So this parable is relevant to our lives today. Siyempre, di ba? The rock represents a foundation to build on it. At so ano ba to? Unang-una, amen? Rock of faith. So hindi lamang faith, rock talaga, no? Talagang yung matigas. Ganun dapat, matigas. Kasi bakit? Sa araw-araw natin, no? Si taning talaga yung kalaban, naghahanap yan ng parte sa buhay mo na pag nabigyan mo ng space yun, doon yun papana. Kaya, anong yung sabi kayo na? Rock? No? Rock is a stone massive that immovable. So, hindi talaga siya, nagsishaken. Amen? So, dapat is a deep and abiding trust in God, a belief in His promises, and a commitment
to following His will. So dapat meron ka nun, kapatid. No? A deep abiding. Dapat hindi lamang nakakapit, kundi nakahagpit talaga sa Kanya. Abiding eh. Because you trust Him and believe that's His promise. Na hindi ka nagpapaling-paling, ay, natutulog ata ang Diyos sa akin. Sabi niya, He give me a future. Bakit 30 years old na lang ako, walang ka-future yung buhay ko? Di ba? So, ganun yung mga pag-isip ng tao. So, kailangan, commitment to following His will. Commitment. Yung iba, takot na takot mag-commit sa buhay. Kasi bakit? Pag nandyan na siya, wala na daw katapusan. Walang katapusan na daw na magturo, walang katapusan na daw magtugtog, wala na siyang freedom. Kung minsan, meron tayong mga midweek, di ba? Discipleship, meron tayong mga Bible study. Oh, kapatid, pero ito yung equipment natin. Bakit? Instrument tayo. Paano tayo magiging matatawag na light and salt in this world kung hindi mo ipagpatuloy yung na simulan mo. At ini-encourage din natin, Panginoon, na yung pananampalataya natin, mas patibayan pa natin. Amen? Kaya nga sinabi, rock of faith Hindi rock of ages yan Rock of faith. Amen? So, pangalawa, rock of obedience. So, binalik ulit ng obedience. Bakit? Kasi Jesus inviting you. Yun yung una niya. Yung sinabi, nung pumunta dito sa mundo, di ba? At una niya nakapanayam si Peter. Follow me. Di ba? So, he obey, he follow. So, anong ginawa niya kay Peter? He become a fishers of men. Fishers of men. So, a living accordance with God's word. Siyempre, nananalay tayong salita ng Diyos sa ating buhay. Actively seeking to do His will. So, ano ba yung mga will niya? Amen? I-proclaim yung kanyang gospel, ipalaganap yung magandang balita, no? Gumawa ka ng disipulo, di ba? So, actively seeking also in all aspect of our lives. Kailangan, in our daily lives, ito yung lumalabas sa pamumuhay natin. Hindi lamang magtatapos dito. Kasi bakit? Nagsimba ka Bagkus, ipalaganap natin sa labas. Paano naman nila malalanghap? Yung layunin o mga pangako nating Diyos kung hindi mo ihahayag. Hindi na nga sila magbabasa, hindi ka pa maghahayag. Amen? So, pangatlo, rock of character. So, meron dapat tayong bato na karakter sa ating buhay. So, it's a developing virtues like love, compassion, forgiveness, and integrity. So, dapat nanalalay tayo sa atin yung una, pagmamahal. No? Meron tayong dapat pagmamahal. Kasi bakit? The way na tayo ay magsalita, lalo na pag naunahan tayo ng galit, galit din yung ating ibabalik So, dapat love. Amen? So, pag love, nandun yung pagiging humble mo, self-control, di ba? Kasi love mo siya Di ba? Parang, kumbaga, naliligaw dati, di ba? Yung mga dumaan diyan sa pagkabinata, di ba? Nagiging humble, di ba? Nagiging talagang nagpapakita ng compassion. Amen? Forgiveness. So, dapat, nagpo-forgive tayo. Kasi anak tayo ng Diyos, nagpo-forgive tayo. Kasi sabi, sa kanya salita, kung hindi ka nagpo-forgive, ano na lang yung amang nasa langit? Di ba? At nagmamanifest mo sa atin yun and yung integridad natin. At hindi lamang yung integridad natin ating dinadala, kundi yung integridad ng ating Ama at ating Panginoong Hesukristo. Kasi Kristiyano na tayo Tayo na yung nakikita ng iba. At yun yung isa sa mga nagtitrigger sa atin kasi yung word na
Kristiyano ka, bakit ka nagagalit? Kristiyano ka, bakit ka, nagloloko? Kristiyano ka, di ba? Bakit? Marami. So, yun yung isa sa mga kailangan sa buhay ng isang tao. Bagkus, Jesus, remind us you need a rock of this character. Amen? These qualities from a strong foundation for our relationship and interaction with others. Kasi paano tayo, napapakitaan ng pag-interact sa iba? Kasi doon lang makikita, grabe to si kuya, di ba? Alam ko, pinagalitan to, may kagalitan to, pero nakikita ko, talagang inaakbayan pa rin niya yung kagalit niya. Nagiging humble o naging mabait pa. Di ba? Mahirap yun gawin. Amen. Lalo nga sa akin, yun talaga yung pinapractice ko eh. Kasi kung minsan, pag nabulyawan ka lang at talagang yung, kung sa Bisaya pa, umulbo ang kasa. Yung talagang nanginginig ka sa, kung talaga ba? Di ba? So, minsan talagang kailangan nating magpigil. Kasi, unang-una, paano tayo makahayo, di ba? Kasi, binigyan tayo ng great commandment na ating Diyos. So, doon nagsisimula eh. So, kailangan, yung qualities sa buhay natin, na paano tayo mag-interact, meron tayong ganitong estado. Lalo na sa modern life na to. Amen? So, Jesus Christ, the rock of salvation because He cannot move from His place of authority. So, kailangan sa bawat isa, isipin natin yung itinuro na ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, this is the warning for us. The consequence of building on the sand. Bakit? Huwag tayo na mag-build. Huwag tayo gumawa sa lupa o sa buhanginan. When we build on the sand, we are more likely, unang-una, experience instability. So, modern life to. Amen? Realidad talaga to. Amen? Yung tipong nawalan ka ng tatag sa buhay mo, nagiging marupok ka na. Amen? Yung pabago-bago, yung mga plano natin sa buhay, o yung iniisip mo. Our lives become easily swayed by external pressures and temptation. So, dito, minsan nagwawagi ang ating kalaban si Taning. Kasi alam niya yung kahinaan mo eh. Amen? Nung nagiging Kristiyano ka na, mas lalo ka niyang binabantayan. Ito, panimula lang to. Hindi talaga to magbabago. Tignan. Kasi bakit? Bakit ganyan ating kalaban? Kasi bakit? Ating Panginoon, binigyan siya ng privilege. Amen? Kaya, huwag talaga tayo mag-build sa malambot na pundasyon like sand. Kasi makaka-experience tayo ng ganito. Amen? So, pangalawa, suffer from broken relationship. Amen? So, minsan talagang ako gumagawa ng mensaheng ito. Nagdidwell ako sa Panginoon. Lord, ang sakit naman. Naranasan eh. Di ba? Hindi lamang isa, dalawa, o tatlo. Di ba? Multiple. Kaya, hindi lamang na para sa akin to. Amen? Sa bawat isa po ito, na patuloy, na naglilingkod din sa ating Diyos, na para mahiwalay ito o mawala ito sa buhay mo. Ini-encourage ito sa bawat isa. Na yung pagdudusa natin, kung bigo ka sa mga relationship ng yung partner, di ba? O maging sa pamilya, o sa mga kamag-anak mo. So, when we struggle to build, na nahihirapan tayo na mag-build ng lasting, o fulfilling relationship because our foundation is weak. So, ito yung time na maghimay-himay na tayo sa sarili natin. Kung ano ba yung pundasyon na ating pinanghahawakan. Kaya,
nakikita dito na pag nag-suffer tayo ng ganito, amen? So, ang pundasyon natin is weak. No? Mahina. So, kailangan natin, ang pundasyon ay matigas. Matibay. Amen? So, we struggled, no? Normal to sa bawat isa. Wala pong exemption, maging sa mga Kristiyano. Amen? Mas masasabi pa nga na pag nagiging Kristiyano na tayo, mas dadami pa o mas talagang, di ba, mas mahirap. Kasi kung minsan napagtanto o natatanong natin sa sarili, bakit yung walang Diyos, walang Kristo no? Ayahay yung buhay, no? Mas masagana. Di ba? But in the end of time, kapatid, pag ito ay iyong nagampanan, mas titibay ka kaysa doon sa nakikita mo na walang Kristo sa buhay. Amen? Pangatlo, no? Face disappointment and sit back. Yung pagkabigo. Amen? Na naharap tayo sa pagkabigo natin, no? At wala tayong ginagawa, sit back ka lang, sa comfort zone mo, ano kayong gagawin ko? Kumbaga, mahalin tulad natin sa istorya, dati, no? 1990s, si Juan Tamad, di ba? Na naghihintay lamang na mahulog yung prutas, yung bayabas. Na hanggang nahulog nga, pero bulok na. Di ba? So ngayon, huwag nating hintayin na mabulok pa yung pagkakataon sa buhay natin na meron naman sanang iaak o na dapat mas magandang gawin. Our goal and inspiration are more likely to crumble, no? Na madaling gumuho when faced with a challenge. Kasi tao tayo Di ba? Pag lalo na lugmok ka na talaga, yung nasabi mo na talaga ba na, Lord, di ko na kaya, kunin mo na ako. Minsan nga, may nabasa pa ako, lupa, kunin mo na ako. Amen? No? Yung kumbaga, makikita mo sa kapatid ba, pero nung tinanong mo, sabi niya sa work lang daw. So, kahit sa work natin, no? Kahit naman na, pera man yan, sa health man yan, huwag tayo magbigay ng space. Kasi bakit? Doon magsisimula si taning Doon yung kalaban. Di ba? Hanggang buong araw mo ay negative na. Di ba? So, dapat we need na talagang yung pundasyon natin, no? Na hindi dapat ma-disconnect. Hindi ma-disconnect, no? Hindi lamang na may space, kundi hindi magiging disconnect between our faith and our action. So, kailangan talaga, no? Yung pag-obey natin sa ating Diyos, talagang aksyonan talaga natin. Huwag ka na magdadalawang isip at leading to a sense of unease na hindi dapat na yung tipong maglilid sa pagkabalisa mo. Amen? O tuliro ka sa buhay mo. O discontent, no? Na mawawalan ka na ng kasayahan. Kasi bakit? Brokenness ka So dapat, mas ipapatuloy mo pa. Na Lord, alam ko Lord, merong kang ibabalik pag ito ay aking makonquer. Ganun dapat sana. Amen? At hindi lamang sana. Dapat actively action sa ating buhay. Amen? Bakit? Meron ding ipinangako ang ating Diyos. So, pinangako din niya na building in a rock, whoever brings, ipinangako niya na nagbibigay ito ng resilience. Amen. Katatagan sa buhay mo. Kaya hindi lamang na, naglugmok ka ngayon. Hindi yan panghabang buhay, kapatid. Because we have a foundation of rock. Amen? Meron kang action sa buhay mo at ito'y nagbibigay ng katatagan. We are better equipped to face life's challenges with the strength and stability. Hindi ka naman, disabled Mabuti pa yung disabled, di ba? Kahit na meron siya kapansanan, patuloy siya sa kanyang buhay.
Minsan nga, naiiyak tayo sa social media, di ba? Magtataho, mayroon siyang dinadala sa kanyang taho, tapos nakasaklay pa, di ba? Tapos kung minsan, nasasabi natin, kaawa-awa naman. Pero mas nakakaawa yung buhay mo, kapatid, kung nag-i-stagnant ka lang dyan. Di ba? So, a challenge na dapat, no, naroon yung kalakasan. Kalakasan ng Diyos. Kaya meron talaga tayo, no? Ini-intimate kundi ating Panginoon. Amen? Pangalawa, meron tayong, no, nagbibigay siya ng purpose. Kasi kung wala yung purpose na to, wala kang gagawin. Aba yung purpose ko sa mundong ito? Wala. So, ngayon, binigyan ka ng purpose. Kasi bakit? And we know that all things work together for good to them that love God. Amen? So, kung ano man yung narating sa buhay mo, kasakitan man yan, worse man yan, o good things man yan, kapatid, yan po ay nakakabuti. Kasi bakit? Binigyan ka ng purpose. Meron ka ngayong goal sa buhay mo. Amen? So, to them who are called according to His purpose. May kanya-kanya po tayong purpose. Huwag po tayo na tumingin sa iba na, ay, mabuti pa siya. Huwag po, kanya-kanya po tayong purpose sa buhay. Amen? So we find direction in meaning our lives knowing we are living according to the God's will. To God's will. Amen? So, kailangan yung purpose natin, no? Hinikayat natin na ito'y lamang ay nakakalugod sa ating Diyos at ito yung will para sa Diyos. Amen? So, pangatlo, no? Peace. Ito yung word na wala sa iba, wala sa karamihan. Kahit mayaman na, meron na sa kanya ang lahat, pero wala siyang peace. Kasi ito lamang ang hindi mabibili ng something na meron ka. Pero, libre mong makukuha. Amen? Peace na we experience inner peace, contentment, knowing we are walking in alignment with our faith. Isa sa mga nagpapatibay sa ating pananampalataya. Kasi yung peace na to, hindi lamang na peace. Hindi yung peace na isda, hindi yung peace na sa subdivision na. Peace that God brings to you. Na yung kapayapaan na kahit wala kang CCTV, wala kang security sa bahay mo, nakakatulog ka ng mahimbing, kapatid. Kahit sandamakmak na utang na yan, nakakatulog ka pa rin. Yun yung peace. Kasi alam mo, God is our great provider. To His glory. Amen? Kasi yung provision na yan, pag inigawad, pag binigay yan sa'yo, kapatid, talagang hindi lamang peace, yung tipong naglalakad ka na walang sasagabal, kundi peace na talagang kahit wala nagbabantay sa'yo, kapatid, na natutulog ka, naroon yung kanyang presensya na mabibigyan ka ng alignment sa pagtulog mo o yung komportable ka. Amen? And lastly, it brings eternal security. Magpakahanggang buhay, kapatid. Amen? Walang hanggang seguridad to. Saan ka pa makakuha nito? Isa, modern life ngayon, magbabayad ka, di ba? Contractual pa. How about ito? Binigay na ating Diyos, eternal seguridad. Amen? Our foundation is secure. Amen? And we can face the future with confidence. Meron tayong lakas ng loob. Confidence, like yung the song na give faith like Daniel in the lion's lamb, di ba? Na kahit talagang takot na takot si Daniel, di ba? Meron siya yung confidence na yun. Give me hope like Moses in the wilderness. Ito ngayon, di ba? Yung tagtuyot sa buhay mo. Bibigyan ka ngayon ng hope. Pag-asa na seguridad mapapasayo. And in a heart like David will be our defense. Kasi bakit? Ang heart na to is as deceitful.
But merong, no, seguridad na yung nananalalay tayo dito, amen, ay yung puso na isang Kristiyano na binigay sa atin. Amen? Puso na siyang talagang nagpapatibay sa relationship ng bawat isa. Amen? Puso na siyang, no, matuwid at kaya, no, na mag-accept kung ano yung tinuturo sa ating masasakit. Amen? Basta't alam natin na ito ay para sa Diyos, sa ikakalago ng kanyang iglesia, para sa pagbabago mong buhay. Kasi sabi nila, it's a cheater, always a cheater. Mabisyo na talaga yan. Ganito ka na, ganyan ka na hanggang mamatay. Wala pong ganyan, kapatid. Kasi walang imposible sa salita ng Diyos. Walang imposible kung pundasyon mo ay Diyos. Walang imposible, no, kung nagbi-build up ka para sa Diyos. Kaya masarap nga pakinggan yung mga tao na nagte-testify sa buhay nila na meron silang Diyos, lalo na pag sila ay mga kriminal, mga pusher, di ba? Mga, tawag ito, nasa sa mga site, no? Sa mga porn, di ba? Sa mga, ano pa, yung pagka, no, mahilig sa pita, ano pa, yung mga bisyo na talagang murderer, di ba? Yung nangangalunya, di ba? Meron niyang pagbabago, kapatid. Amen? Basta't meron kang Kristo sa buhay mo at nagbi-build up ka ng pundasyon, no, sa matibay na kagaya ng bato. Amen? So friends, my brothers and sisters in Christ, the parable of a wise man and foolish builder is a powerful, no, reminder that our choices matter. Amen? Nagmamatter yan kung ano yung, no, choices natin sa ating buhay. Ano yung gusto mong gawin. Kaya, kailangan talaga, no, na isipin natin na kung ang yang ba ay nagpapatibay sa pundasyon natin patungo sa ating pagiging Kristiyano. Amen? We must be intentional about building our lives in a solid foundation and not like a sand na malambot. Kailangan solid talaga para mas maramdaman natin na buhay at totoo ang ating Panginoon. Amen? A foundation that we need, no? We need of faith, obedience, and characters. Patatagin po natin yun. Amen? So, let us not be like a foolish builder that building on a shifting sand. Yun, pabago-bago. Amen? Nagdadalawang isip. But let us choose to build in the rock the foundation that will withstand the storm of life and lead us to eternal security. Kasi yun po ang talagang gusto natin sa buhay. Kaya manatili tayo kung saan nagbibuild ang ating Panginoon. Mas patuloy, talagang mas mapatuloy pa natin ang kanyang gawain. Kasi bakit? Ito yung nakapagbabago sa bawat isa, maging sa sarili ko o sa sarili mo. Amen? Kasi bakit? Marami na po nagpapatotoo, kapatid. Subalit, may kaakibat na action. Amen? Aksyonan agad natin. Amen? Kaya sinabi ni David, truly my soul waited upon God. From Him commit my salvation. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be greatly moved. Kaya nakuha ni David yung puso ng ating Panginoon. Binago siya ng ating Diyos eh. Kaya huwag kang maniwala, kapatid, na ganyan ka na lamang. Amen? Piliin mo yung pundasyon na gusto mo sa buhay mo. You have two choices. And the choices matter. It begin to you. Amen? So, Jesus is our rock, a stone massive,
immovable, and strong enough, no, to provide protection and fortress for the safety and give eternal security to both of us. Amen? So, magpatuloy lang tayo sa gawain nating Diyos. Magpatuloy tayo sa pag-spread ng magandang salita, o kanyang mabuting salita, kasi ito po ang kanyang itinuro. At ito yung isa sa nagpapatibay ng pundasyon sa bawat Kristiyano. So, maraming salamat at patuloy lang po tayo. Huwag po tayong magpahinaan. Huwag po tayong manghinaan ng loob. At i-dwell natin. Mag-devote tayo sa salita niya. Maraming salamat. To God be the glory. God bless people of God. Shalom, shalom.